The Comelcan Bank has lifted the suspension of the proclamation of Marcy Chodoro as the elected congressman of Marikina City's 1st District. And for details, we have News 5 correspondent Mon Gualvez. Mon, okay. May isang unang-unang umaangal dyan, si dati Senador Coco Pimentel. 6 months na raw niluluto ito. Ano bang kwento at ano bang reaksyon ng kabila pang kampo? Oo, Lord. Actually, itong nangyari kay Marcy Chodoro, binaligtad ng Comelec Bank itong naging desisyon ng First Division dito sa naging kaso nga ni Marcy Chodoro. So, nagkaroon ng reaksyon itong si Marcy Chodoro that democracy has prevailed at victory daw ito para sa mga people of Marikina. At nakatakda na nga rin siyang ideklara matapos ngang pumayag na ng Comelec Bank na siya ay pagbigyan matapos manalo dito sa karatapos lamang na Bilang Pilipino 2025, Lord. Okay, may petsa na ba kung kailan daw gagawin yung pagproklama? Wala pa. Wala pang pinakapetsa tungkol sa proclamation, pero anytime from now, dahil nga ito ay inilabas na ng Comelec Bank, pwede na talagang may proklama itong si Marcy Chodoro matapos manalo nga dito sa Kongreso. Okay, meron pa bang pagkakataon na mag-file ng apela laban dito sa lifting ng suspension? So far, yes. Oo. Pwede pa rin naman daw magkaroon ng apela, pero ito na ay sa Supreme Court, no? Kasi nga, with finality na itong naging decision ng Comelec Bank sa kaso ni Marcy Chodoro dito nga sa First District ng Marikina. So again, mabalik lang tayo. Ang pinaka-issue kasi dito is tungkol sa yung material misrepresentation sa kanyang COC at kung nagkaroon ba ng abandonment sa kanyang domicile dyan sa First District, pero ito ay nakitaan nga ng NBank na wala. No? So lusot itong si Chodoro sa naturang kaso, pero kung titignan ang naging desisyon dito ng Comelec Bank ay talagang nasa 403. Yung 4, yun yung pumayag na pagbigyan niya si Chodoro. Yung 0, yung talagang nag-no, kumbaga tumanggi. Habang 3, yung hindi sumali dito sa naturang desisyon. Mon, paglilinaw lang, yung pag-domicile, ito yung tirahan, address, di ba? Tama, Lord. Ano bang issue doon? Kasi ng issue doon. Oo. Na hindi siya doon naka-domicile. Hindi doon nakatira. Oo. Pero biro yun, naging mayor pa. Ilang beses naging mayor si Mayor Chodoro. Kasi may usapin pa rin pala nung kung saan ang tirahan. Pero, okay, Mon. So mukhang okay na ba ito? Supreme Court ang next. Ano pa ba? Kasi di ba lang Supreme Court na yung next. Marami mga insidente na maglalabas ng ruling ang Supreme Court kung kailan patapos na yung termino ng tao. At ang ruling ay, hindi ka pala valid. Ang daming ganyan, di ba? So, may ganon bang, o may naalala ka as reporter ng ganon mga insidente dati? Marami, Lord. Actually, hindi lang sa Supreme Court, actually kahit sa Comelec, may mga matatagal din na desisyon na lumabas. Example na lamang sa Cotabato City, kung saan yung nakaupo ngayon na mayor, dineklara na hindi pala siya yung dapat nanalo. So technically, tapos na yung term niya, hanggang June 30 na lamang, pero sinabi nga na hindi pala ito counted as kanyang panalo. So kung ngayon na nanalo din siya sa sumunod na halalan, pwede siya magkaroon ng 4 na termino, no? Ganun lumalabas. Kasi nga, yung first term na inupuan niya, na meron pa palang pending case, late na naglabas ng resulta or ng resolusyon. Daming ganyan, ano? Oo nga, but if I mean, like you mentioned mo, no, maraming cases na ganito yung nangyayari, wala bang fina-follow na SOP or a certain timeline wherein we just have to set na hanggang dito lang yung desisyon o dapat maglabas na ng desisyon para hindi na atrasado yung mga conclusions and decisions? Yan ang wala talaga. No? Kaya naman ang nangyayari ngayon, either matapos kasi maproklama ang isang nanalong kandidato, talagang pwede na rin siya makaupo sa posisyon.
Pero yung pag-alis sa kanya sa posisyon, yun yung mahaba-haba pang usapin, no? Kaya talagang ito yung mga hinahabol ng ilang mga nagpoprotesta, no? Para at least mapawi pa sana. They're expecting sana, hindi man lang makompleto yung buong term. Pero ang unfortunately, ganoon nga yung nangyayari, no? Inaabot talaga ng full term bago makapaglabas pa ng desisyon. Wala kasi talagang specific na binabanggit natin, no, na kung may SOP ba o kung sakali na certain timeline or time frame, walang ganun eh. Kasi syempre hindi pwedeng madaliin at talagang hindi pwedeng i-pressure din yung ginagawang pagtingin ng either Supreme Court or ng mga ng COMELEC in this case. Okay. So, Mon, yung mag-asawang Teodoro ay mukhang matutuloy na rin finally ba yung back-to-back victory bash, no? Parang ganun ang mangyayari. Ganun na nga, Lord. Kasi ito, with finality na ito, with the COMELEC and Bank's decision. So talagang pumabor sa mga Teodoro itong nangyaring desisyon ng poll body patungkol sa kanyang kaso. Oo. Kasi yung sa mayor naman, wala namang protesta so far against doon. Oo. Okay. Mon, nasaan ka ba ngayon? Ikaw ba'y nasa loob ng Loyola Memorial Park? Actually, ito nga inasa ko. Kala ko ito i-report ko. Dito ko ngayon sa NAIA. Sa NAIA? Nagulat ako sa topic. Pero itong, alam mo, Lord, maidagdag ko lang din. Dito ko ngayon sa NAIA Terminal 1 at patuloy yung mga nangongontrata pa rin ng mga taxi driver. No? Sa kabila ng nag-viral na taxi driver matapos mag-overcharge ng isang passenger mula Terminal 1 to Terminal 3, if I'm not mistaken ngayon, ganun pa rin. Meron pa rin mga patuloy na gumagawa nito in NAIA Terminal or in the area around the Manila International Airport Authority na jurisdiction. So ito yung patuloy na ino-operate naman ng mga authorities dito. Kasi ang ilan talagang agad-agad nagtatagana at talaga namamiresyo na sa mga pasahero, hindi na gumagamit ng metro. So these are cases na talagang gusto tutukan ng mga authorities, particularly ng LTO, ng PNP Aviation Security Group, at the same time ng pamunuan ng MIAA at saka ng NNIC. Review lang mo, magkano rin chinarge nung taxi from Terminal 1? Yung mga OFW dyan, madalas mga babae. Terminal 1 to magkano raw hanggang Terminal 3? Nag-freeze. Walang narinig, Lord. Sorry. Hindi ka na. Parang nawala. Yun narinig. Mon Gualvez, loud and clear ka sa pasok sa amin. Magkano raw ba yung charge nung ano ba yung range yung charge ng mga taxi drivers na mapagsamantala? From Terminal 1 to 3. Lahat ng mga taxi driver, Lord, tama ka. Mas malaki pa rin yung nag-viral na nasa 1,200 pesos yung singil niya sa magkabilang terminal lamang. Ngayon, ang mga singilan, merong aabot na ng 300 hanggang 700 pesos. Pero ang point dito, kahit nag-viral na nga at talagang naging mainit na sa balita, itong mga nananaga or nag-overprice or sabihin natin nangongontrata ng mga tsuper, talagang hindi pa rin daw naaawat. Ang sinasabi ng mga otoridad dito kung bakit daw patuloy pa rin, tila meron daw kasing protektor ang ilan sa mga operator at taxi driver na nag-ooperate nga dito. Kaya nga may 5 na rin, di ba, na nasampulan ng mga airport police na na-relieve sa kanilang mga pwesto habang iniimbestigahan pa yung naturang mga reklamo. At the same time, ang pinaka-problema dito, hindi kasi tinutuloy ng mga biktima yung pinaka-reklamo nila dito sa mga nag-overcharge, mga nangongontrata or contracting taxi drivers. Tanong ko, isingit ko na lang mo, no? Kasi yung ano ba yung kadalasang rason kung bakit hindi nila tinutuloy, and what would be the simplest way for them to report yung mga gantong klaseng insidente? Tulfo. Number one, Denise, kasi hassle daw sa mga pasahero na magreklamo pa. Yung talagang tuluyan pa. Kasi syempre, very paano ba, matrabaho yung mga dokumento, talaga yung pag-attend pa ng mga hearing para sa mga ganitong klaseng kaso. Kaya ang ginagawa na lamang nila is, yun nga, sa umpisa lang, nagreklamo pero hindi naman din talaga tinutuluyan. Ang sinasabi ng otoridad dito, no, number one, mahalaga doon talaga na ma-report kahit paano. At least mabigyan sila ng idea. Ang problema nga lang, hindi nagpo-push through yung reklamo. No, so pangalawa nga, sabi din nila, okay din sa kanila na bina-viral or pinopost daw sa social media yung mga ganitong klaseng reklamo kasi ang gusto talaga nila mangyari, magkaroon ng awareness
ang publiko at talaga matakot naman daw kahit papaano yung ilang mga pasaway na mga taxi driver na patuloy na nangongontrata sa mga ganitong klaseng kawawang pasahero. Ang pinaka-target daw talaga nila, yung mga either nagmamadaling pasahero, mga OFW, o di kaya naman, quote-unquote, parang yung mga mukha raw galing probinsya. Grabe. Yung Terminal 1 kasi, dyan kadalasan babaan ng mga OFW talaga, lalo na mga Middle East, no? Tapos, papuntang Terminal 3, yung mga pauwing lalawigan naman kasi. Ang alam ko dapat kasi, may steady dapat na, from 3 to 2 dati, ang alam ko may shuttle na libre. So, di ba dapat may shuttle dyan man at dapat parang... Meron. Yeah, meron naman Tama, talaga, tama, di ba? Thank you. Meron naman, yun nga sinasabi din ng DOTR na as much as possible, kung sasakay naman kayo papuntang different terminals, meron namang available shuttle services. No, bus yan na malalaki. Yun nga, from different terminals, merong available yan. Terminal 1, 2, at 3. Pati nga sa 4. Pero yun nga, this is only for yung mga may connecting flight. Correct. Ito mga pasahero lang. So yung mga kung sakasakali daw ng mga kasama lamang ng pasahero, yung mga nag-aabang, meron naman mga P2P buses dito. So yun may bayad. Kasi yung kanina mga binabanggit at tama ka, Lord, libre yun, yung mga shuttle services na papunta sa iba't ibang terminals. Pero medyo mas bihira siya eh. Oo, bakit? Dapat yun, tarang around the clock talaga, hindi siya nauubos dapat. Pero kung sino man may sumubok tumaga kay Mon Gualvez, nako, kilala nyo ba ako? Dapat ganun sabihin mo, Mon Gualvez. Ganon? Hindi mo ba kilala to? Hindi ganun. Pope, bless the Philippines. Siya nagsabi sa harap doon ni Pope. Alright, anyway, maraming salamat. Mon Gualvez, ha? Balitaan mo kami. Yan ang ating News 5 correspondent, Mon Gualvez.